Pag ikaw mismo nagkasakit, ikaw mismo yung nabalda, ikaw mismo yung nahirapan, ikaw mismo yung hindi na makatulog kakaisip sa mga problema, gaano kalaki ang tulong na nasa Pilipinas para sa'yo? Mga bagay na hindi nila tinuturo sa OFW bago umalis ng Pilipinas. Hi, Manong George here. Ikaw ba ay nahihirapan mag-ipon? Maraming gastusin. At minsan naghahanap ka ng extra pera. Naghahanap ka ng paluwagan pero wala kang kakilala. Well, today, let me introduce you to Bloom Money. Ano ba ang Bloom Money? Simple. Online paluwagan. Online paluwagan whereas hindi ka na nila pahihirapan pa na kung sino bang maghahawak ng pera, wala nang habulan, at wala na rin puntahan sa bahay katukan para mag-exchange ng pera. Everything is done online. And it's free on your first month when you use our code PINOY. That's P-I-N-O-Y. Yung safety ng pera, yung process na mabilis, guaranteed yan na Bloom Money. So, kung gusto mong i-try ang online paluwagan, then go to Bloom Money. Yung pinaka simple, kung saan I think, para sa akin, ako, ito talaga naging kung bakit ako umalis ng Pilipinas noon, yung unang hindi nila sinasabi sa atin, dapat wag ka muna mag-convert. Bakit ka mo? Based on my nakita ko kagad yung sweldo namin sa UK bago kami umalis. Yun yung nakalagay, Pascal doon. Sweldo mo, convert mo, million! Wow! In 1 year, milyonaryo na ako. Di syempre, ganado tayo. Convinced you're a millionaire, but ang unang-unang bagsak nun is pagdating mo dito, yung million palang piso sa Pilipinas, it doesn't matter here. Bakit ka mo? Dahil yung pounds, ang sweldo mo, pounds din ang gastos mo. So, ang una kong sana tinuturo nila is do not convert. Ayan, dahil nag-uusap na rin lang tayo sa pera, no? Ang isa pa sanang magandang matutunan ng bawat OFW bago umalis ng Pilipinas, paano humawak ng pera. You heard me right. Paano humawak ng pera? Kasi hindi naman din maraming OFW na umaalis ng Pilipinas, lalo na yung mga first time, sabihin na natin may pamilya na, sanay na sa mag-isa. Marami rin kanyo, no? Katulad ko na single noon, pero merong nakatira ako kasama magulang ko, pamilya ko. So, anong ibig sabihin nun? So, yung naghahawak ng pera namin nun, maaaring yung head of the family, nag-aambag ka lang, pero wala talaga akong ideya kung paano mag-manage ng pera, paano mag-budget. And by the way, talking about budgeting money, no? Nakakalimutan natin dahil malamang tayo yung OFW, no? Lalo na kung panganay ka pa, I guarantee you this. Kasama sa budget mo, yung budget ng nasa Pilipinas, di ba? Ang dami nating breadwinner. Kita ko yan sa ating group. Sa mga gustong mag-UK dyan at gusto nyong makakita ng insight, no, you can join our group on Facebook, Filipino UK Nurse Community, and you can check our website, filipinouknurse.com. Kung papunta ka dito sa UK, no, I think isa sa mga magandang mapag-usapan as an OFW or maturo, no, is yung living conditions dun sa pupunta, no. Kasi isa sa mga hindi ko na-anticipate is gaano kamahal ang accommodation costs dito sa UK. And when you talk about accommodation cost, no, unless you're living in a one-bedroom flat na sagot na lahat ng landlord yung other utilities like Wi-Fi, electric bill, gas bill, at water, lahat ng sinabi ko, including council tax, ikaw pa rin magbabayad niyan normally. Now, hindi ba parang ang hirap din kasi yung biglang kasi, di ba, sabi ko nga kanina, dapat tinuturuan tayo mag-budget. Pagdating dito, that all blows out of the roof kasi hindi mo pala alam, no, na ang dami palang costing. So, titignan natin. At isa pa, titignan nyo rin pa din sa UK, no, kung saan ka ma-destino. Kasi
yung presyo ng accommodation also very dependent yan kung saang area ka titira. Very perfect example, London, mataas yan. Kahit saan sa London, mas mahal compared sa countryside. Pero may ibang mga lugar sa countryside, like say yung mga kilala, Oxford, Cambridge, mas mahal pa rin sila sa regular countryside. So, be warned. This is life. Kung pamilyado ka, dapat iba rin yung OFW introduction mo. Kung single, ang iisipin mo lang sarili mo. Pero pag may pamilya ka, marami kang dapat isipin. Una, paano mo sila dadalhin dito? Kasi pag dinala mo sila dito sa UK, halimbawa, saan kayo titira? A single bed accommodation would not allow you to have family living with you in a single bedroom. Highly unlikely yan. Pangalawa, kung may kids ka, paano sila mag-aaral? Saan sila papasok? And hindi pa doon nagtatapos. Paano naman kung ang anak mo naman ay alagayin pa? Halimbawa. Then, ang tanong dito is, could your partner work? Or does your partner not work? And ikaw lang talaga ang full-time breadwinner para sa pamilya mo habang maliit pa yung anak nyo. These are questions na parang sinasabi naman ni Manong, nakakatakot naman. Well, sabihin na natin nakakatakot, but these are true questions and ito yung mga hinaharap ng community members natin pagdating nila sa UK. Kaya maganda, sinishare na natin yan sa inyo. Para kayo mismo, you can make your own decision. Diba? Sorry, I'm gonna have to ask you to leave. Pinaka-importante na sana tinuturo nila sa OFWs bago umalis ng Pilipinas is you have to take care of yourself. You heard me right, ikaw muna bago ang lahat. Una-una, bakit ka mo? Sa kalakaran na ganito, na nag-abroad ka, nag-OFW ka, lalo na kung ikaw ay breadwinner, lalo na kung ikaw ay panganay, no? Chances are, sa'yo iaasa lahat-lahat. Nandyan ang kanilang bills, maaaring may utang, maaaring may bahay, maaaring may kotse. Lahat yan malamang babayaran mo. Kaya lang, huwag mong kalimutan na ang puhunan mo dito sarili mo. Ang lagi ko nga sinasabi is, kapag tayo OFW na nasa abroad na, no, nagtatrabaho tayo, merong nangyari sa Pilipinas and knock on wood, wala namang mangyari sa kahit sino sa atin, no. Pero halimbawa, merong nangyari sa Pilipinas na emergency, tayo na OFW na nasa abroad, we can do so many things. Pwede tayo magtrabaho ng extra, kumita ng extra, pwede tayo manghiram ng pera sa tao, pwede tayo manghiram ng pera sa bangko para sa ano, para maipadala sa Pilipinas pag may emergency. Di ba? Kaya natin yon. Pero ang tanong ko sa inyo, lalo na doon sa mga nanonood nito na OFW na nasa abroad, pag ikaw mismo nagkasakit, ikaw mismo yung nabalda, ikaw mismo yung nahirapan, ikaw mismo yung hindi na makatulog kakaisip sa mga problema, gaano kalaki ang tulong na nasa Pilipinas para, diba? Ang hirap. So, before everybody else, kung ikaw OFW ka na nanonood nito, ikaw muna. At sana, yan din ang maibahagi namin sa inyo na sabihin na natin, no, kami, well, ako personally, I've been an OFW for about 15 years. Meron pang mas matagal na sa akin, no? And I'm not discounting their experience. Pero ito kasi ongoing theme, yung mga ganun yung pinag-uusapan natin. So, sana for today, itong video na to, I've shared with you some insights na para kayo mismo, you'll have an improved journey as an OFW. And with that, always remember about Filipino living in the UK, nursing for Filipinos in the UK. Always remember, Manong knows. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best.